Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Ang lamig ng aircon sa NAIA Terminal 1 ay tila pinalakas sa gabing iyon, pero mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa loob. Hawak niya ang kanyang US passport, ang tanging pruweba ng kanyang pagiging dual citizen na nagsisilbing escape card niya sa mundong biglang gumuho. Dahil dito, hindi na niya kailangan mag-alala sa visa papunta sa kahit anong states ng USA. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Nilalampasan ng agos ng mga taong abala sa kani-kanilang mga lakad. Wala siyang gustong makausap o makatabi. Dumiretso siya sa pinakadulo ng waiting area. Doon sa bahaging halos wala ng tao. Huminto siya sa tapat ng dambuhalang glass window na abot hanggang kisame. Mula roon, tanaw na tanaw niya ang malawak na runway at mga higanting eroplano sa labas. Naupo siya sa isang bakanting silya. Inilapag ang backpack sa tabi niya at tumitig lang sa malayo. Sa edad na 25, marami na siyang plano. Isa siyang mahusay na chef at kasalukuyan ng nagbubuo ng konsepto para sa sarili niyang restaurant. Pero heto siya ngayon, tumataka sa sarili niyang buhay. Pagtingin niya sa labas, sa mga ilaw ng runway na unti-unting lumalabo dahil sa namumuong luha, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang unang butil ng luha ay pumatak sa kanyang palad. Kasabay ng pagpikit niya ay ang paghampas ng alaala ng huling gabi sa kanilang mansyon. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na putahing niluto mismo ni Perry para sa kaarawan ng kanyang mami. Pero bago pa man sila makapagsimula, isang makapal na envelope ang hinagis ni Congressman Roberto D. Guzman sa gitna ng mesa. "Explain this to me, Perry," malamig na utos ng ama. Nanginginig ang kamay ni Perry nang kunin niya ang envelope. Laman nito ang mga litrato niya sa loob ng isang madilim na bar, mga kuha kung saan malinaw na nakikipaghalikan siya sa isang lalaki. "Pa, let me explain." "Explain what? Na ang anak ko ay isang bakla? Na you almost ruined my reputation dahil sa kalandian mo?" Sigaw ni Roberto. Namumula ang mukha nito sa galit habang ang ate at mami ni Perry ay napahawak sa isa't isa sa takot. "It's a good thing my people saw the person who took this. Naagapan namin bago kumalat sa social media. If not, my career would be over because of you." "I'm different, pa, and I'm sorry if you found out this way, pero I can't hide it anymore. Different. There's no such thing in this family," putol ng ama. Dinuro niya ang mukha ni Perry. "I sent you to the best schools para maging pride ko, hindi para maging kahiya-hiya. You want to build your own restaurant? Do you honestly think anyone will respect you if they find out about this?" "Han, please, calm down. It's my birthday. Pwede bang ipagpabukas na natin to?" Pakiusap ng mami niya. Nanginginig ang boses, pero isang matalim na tingin lang ang ibinigay ng papa niya kaya nanahimik ito. Tumayo si Roberto at dahan-dahang lumapit kay Perry. "I won't kick you out dahil I don't want any more scandals. Pero remember this," mariin niyang idiniin ang daliri sa dibdib ng anak. "Starting tonight, every time I look at you, I don't see the son I was proud of. I only see a mistake. You're a stain on our name. You're disgusting." Napahugot ng malalim na hininga si Perry nang idilat niya ang kanyang mga mata. Punong-puno ng mga luha ang kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang panyo. Hindi niya kayang manatili sa isang bahay kung saan disgusting ang tingin sa kanya. Pupunta muna siya sa Hawaii, malayo sa politika, malayo sa mapanghusgang tingin ng papa niya. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang boses sa intercom.
Final boarding call for flight PR-102 bound for Honolulu. All remaining passengers, please proceed to gate 7 immediately. Tumayo si Perry, isinakbit ang backpack at naglakad patungo sa gate. Habang naglalakad sa hallway ng Terminal 1 patungo sa Flight Operations Station, tila nahahati ang dagat ng mga tao para bigyang daan si Captain Zachary Tan. Sa taas na 6'1" at tindig na kasing tuwid ng isang sundalo, hindi maitatago ang kanyang background bilang dating fighter pilot ng Philippine Air Force. Ang kanyang aviation uniform ay hapit sa kanyang malapad na balikat at matitigas na dibdib, resulta ng matinding disiplina sa gym at tactical training. Siya ang definisyon ng isang chinito hunk. Ang kanyang singkit na mga mata ay matatalim at seryoso pero may nakatagong charm sa tuwing kumukurap. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-fade at ang bawat kilos niya ay may otoridad na hindi kailangang isigaw. Kahit galing siya sa isang pinakamayamang pamilyang Filipino-Chinese sa bansa, mas pinili ni Zach ang langit kaysa boardroom ng kanilang mga korporasyon. "Good evening, Cap," bati ng mga ground staff na halos magkandara pa sa pagngiti sa kanya. Isang tipid na tangulang ang isinagot niya. Pumasok siya sa briefing room kung saan naghihintay ang kanyang first officer na si F.O. Marco Valdez. "Ready for the long haul, Cap?" tanong ni Marco habang tinitingnan ang flight plan. Inilapag ni Zach ang kanyang flight bag. "Always. Honolulu is a clear run today. Check the notice to airmen and the weather charts." Matapos ang briefing, dumiretso na sila sa aircraft, isang dambuhalang Airbus A330. Pagpasok sa cockpit, nagsimula na ang kanilang pre-flight ritual. Walang halong biro, puro professional standards. Suot ang kanyang aviation headset, sinimulan ni Zach ang flow pattern sa overhead panel. Ang kanyang mahaba at malalakas na daliri ay mabilis na pumindot sa mga switch. "Cockpit preparation complete," wika ni Zach sa baritonong boses. "FO request for engine start clearance." "Manila delivery, flight PR-102 requesting startup and pushback," tawag ni Marco sa radyo. Matapos makuha ang clearance, naramdaman ang dahan-dahang pag-atras ng eroplano. "Pushback commence, starting engine number 2, utos ni Zach. Rinig ang unti-unting pag-ugong ng dambuhalang makina. Nang makarating sa dulo ng runway, "Manila Tower PR-102 ready for departure, runway 06. PR-102 cleared for takeoff, wind 070 at 10 knots, fly safe." Hinawakan ni Zach ang thrust levers. Ramdam niya ang panginginig ng bakal na ibon sa ilalim ng kanyang kamay. "Flex 42 SRS, runway," pag-verify niya sa instruments. "V1," sigaw ni Marco. "VR." Dahan-dahang hinila ni Zach ang side stick. Ang dambuhalang eroplano ay dahan-dahang tumingala at humiwalay sa lupa. Sa bawat segundo ng pag-akyat, tila mas lalong nagiging relax ang aura ni Zach. Sa langit lang siya tunay na malaya. "Positive rate," sabi ni Marco. "Gear up," maiklang utos ni Zach. Habang umaakyat ang eroplano sa taas na 10,000 feet, tumingin si Zach sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting nagiging maliliit na tuldok. 2 oras na ang nakakalipas mula nang lumipad ang PR-102. Ang cabin ay balot ng malamlam na asol na mood lighting para tulungan ang mga pasahero na makatulog. Tahimik na ang lahat, maliban sa mahinang ugong ng mga makina na nagpapatawid sa kanila sa gitna ng malawak na Pacific Ocean. Nakadikit ang noo ni Perry sa malamig na bintana, masikip sa bahaging ito ng eroplano, malayo sa karangyaan na nakasanayan niya. Dahil sa pagmamadali niyang makaalis kanina, hindi na siya nakapili ng upuan. Fully booked ang business class at premium economy. Ang tanging natitirang slot sa buong flight ay ang kaisa-isang economy seat na ito sa bandang huli. Para kay Perry, hindi mahalaga ang legroom o ang gourmet meals. Ang mahalaga lang ay ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang papa. Lumapit ang isang flight attendant at dahan-dahang tinapik ang kanyang balikat. "Sir, you haven't touched your meal. Is everything okay?" Pilit nang umiti si Perry. Bilang isang chef, alam niyang hindi naman masama ang tray meal na nasa harap niya, pero wala talaga siyang ganang kumain. "I'm fine, thank you. Just not hungry." Mahinang sagot niya. Ibinaling niya ulit ang tingin sa labas, pero sa gitna ng kanyang pagbumuni-muni, biglang yumanig ang eroplano. Hindi ito ang karaniwang turbulence. Mas malakas ito, mas matindi.
Sa loob ng cockpit, ang kaninang relaxed na aura ni Zack ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa primary flight display. "Cap, look at the weather radar. Saan galing to?" Gulat na tanong ni Marco. Ang radar na kanina ay malinis, biglang nagpula. Isang indikasyon ng isang napakalakas at biglaang bagyo na hindi na-predict sa briefing. Biglang kumidlat sa labas. "Rapid cells developing ahead. We can't go over it." Kalmadong wika ni Zack pero bakas ang tensyon sa kanyang boses. "Requesting deviation to the left, 20 degrees. Bago pa matapos ni Marco ang tawag sa radyo, isang nakakangilong tunog ng pagputok ng bakal ang narinig nila. Ang tunog ng alarma ay umalingaw-ngaw, isang pulang babala ang lumitaw sa screen. "Engine 1 failure. Engine 1 flame out, losing oil pressure," sigaw ni Marco. "Fly the airplane, Marco. Confirming engine 1 failure," utos ni Zack habang mabilis na kumikilos ang kanyang mga kamay para stabilize ang eroplano. "Start the engine fire checklist." Pero hindi pa silang natapos, isang matinding yanig ang naramdaman nila mula sa kabilang pakpak. Ang buong eroplano ay biglang tumagilid ng matindi. "Cap, engine 2 is surging. We're losing both." Sa gitna ng alarma, kidlat at malakas na tunog ng hangin, nananatiling matatag ang kamay ni Zack sa side stick. Ang kanyang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo, pero ang kanyang military training ay pumapasok na sa system niya. Hindi siya pwedeng magpanik. Kahit alam niyang imposible na, pilit niyang pinapatatag ang lipad ng naghihingalong eroplano. Bumukas ang intercom, ang boses ng captain ay narinig sa buong cabin. Baritono, seryoso at puno ng bigat. "This is your captain speaking. We are experiencing technical emergency. Cabin crew, please take your stations immediately. Passengers, brace for impact. I repeat, brace for impact." Sa loob ng cabin, ang katahimikan ay napalitan ng sigawan at iyak. Pero si Perry, nanatili siyang nakayuko, ipinatong ang ulo sa kanyang mga tuhod at huminga ng malalim. Sa gitna ng gulo, parang nahanap niya ang katahimikan. Sa cockpit, nakita ni Zack ang dambuhalang alon ng dagat. "Hold on, Marco! Level wings! Level wings!" Hindi na alam ni Perry kung paano siya nakalabas. Ang natatandaan lang niya, pagkahampas ng eroplano sa tubig, parang mabibiyak ang katawan niya sa sobrang lakas ng impact. Dahil nasa dulo siya at doon mismo naputol ang bakal, mabilis siyang nakatalon sa dagat. Buong lakas siyang lumangoy palayo, kahit na parang mapapatid ng hininga niya sa sobrang lamig ng tubig. Nang medyo nakalayo na siya, biglang sumabog ang natitirang bahagi ng eroplano. Ang lakas ng tunog at ang init ng apoy ay ramdam na ramdam niya sa likod. Kasunod nun, nagtilamsikan ang mga parte ng bakal sa paligid niya. May isang malaking tipak ng dingding ng eroplano ang bumagsak sa tapat niya. Muntik na siyang matamaan. Nag-isip siya agad na gawin itong floater. Sa sobrang takot at pagod, napaiyak na lang si Perry. Habang hinahampas siya ng malalaking alon at ulan, pilit niyang inakyat ang floater. Kasya naman siya, kaya humiga na siya ng padapa. Yakap-yakap ang malamig na bakal. Ramdam na ramdam niya ang bawat alon na tila gustong tumaob sa kanya, kaya lalo niyang hinigpitan ang kapit. "Diyos ko, tulong!" bulong niya sa gitna ng hikbi. Wala siyang makita kundi kadiliman. Wala na rin ang apoy ng eroplano. Tanging ang ingay na lang ng hangin at dagat ang kasama niya. Sa bawat pag-angat at pagbaba ng floater sa malalaking alon, pakiramdam ni Perry ay lalamunin na siya ng kailaliman sa anumang sandali. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang wisyo ay ang hapdi ng sugat niya sa braso na nagbabasa ng maalat na tubig. Sinubukan niyang lumingon sa paligid para makita kung may iba pang survivors, pero sobrang dilim. Wala siyang makitang anino ng ibang tao, kaninong gamit, siya lang at ang malawak na Pacific Ocean. Sa sobrang lamig at panghihina, unti-unti na ring bumigat ang mga mata niya. Ang takot na malunod ay unti-unting napapalitan ng matinding antok dahil sa pagod ng katawan niya. Hindi na niya namalayang nawala na siya ng malay habang dahan-dahang inaanod ng agos ang kanyang sinasakyang bakal palayo sa lugar kung saan sumabog ang eroplano. Nagising si Perry dahil sa kakaibang amoy na humahaplo sa kanyang ilong, amoy na inihaw na isda. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, pero agad din siyang napapikit dahil sa sobrang silaw. Tirik na ang araw at ramdam na ramdam niya ang hapdi ng kanyang balat na tila nababad ng matagal sa alat at init. Nang luminaw ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang napakaputing buhangin at malinaw na asul na dagat, pero hindi ang tanawin ang nakakuha ng atensyon niya.
Ilang metro mula sa kanya, may isang lalaking nakatalikod at abala sa pag-aasikaso ng isang maliit na apoy kung saan nakasalang ilang pirasong isda. Napaawang ang bibig ni Perry. Ang lalaki ay wala ng suot na pangitaas, tanging punit-punit na itim na pantalon na lang ang suot nito. Kitang-kita ang kakisigan sa pangangatawan nito, ang malapad na balikat, ang matitigas na muscle sa likod na gumagalaw sa bawat kilos niya at ang maputing balat na kumikinang dahil sa pawis at sikat ng araw. Bakas ang disiplina ng isang sundalo sa bawat hubog ng kanyang katawan. Nang lumingon ang lalaki, mas lalong natigilan si Perry. Ang mukha nito ay napakagwapo. Isang Filipino-Chinese ang features ng mukha nito. Singkit na mga mata, matangos na ilong at mapupulang labi. Kahit magulo ang buhok at may konting dugo sa gilid ng noo, lutang na lutang ang pagiging chinito hunk nito. "You're awake na pala," bungad ng lalaki sa bariton ng boses. "How are you feeling? By the way, I am Captain Zachary Tan. You are?" Hindi agad nakasagot si Perry. Nanatili lang siyang nakatitig, tila na-hypnotize sa kakisigan ng piloto sa harap niya. "Hey, are you okay?" Tanong ulit ni Zach nang mapansing hindi ito kumibo. "Baka na-trauma ata to," sabi ni Zach na akala niya ay pabulong lang pero hindi pala, kaya narinig ito ni Perry. Doon lang natauhan ng binata. Napailing siya ng bahagya para gisingin ang sarili. "Saan tayo? Anong nangyari? Captain? Meaning ikaw ang piloto? What happened?" Sunod-sunod na tanong ni Perry. Bahagyang ngumiti si Zach, isang tipid ng ngiting sapat na para mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Perry. "Hey, chill. Walang magagawa yung pagpapanik mo. Malapit na maluto ang huli kong isda. Come, para mahimasmasan ka. Kaya mo bang tumayo, di ba? Or kailangan pa kitang buhatin?" Namula naman si Perry sa hirit ni Zach. "Kaya ko," mabilis na sagot niya habang pilit na itinatayo ang sarili. Nang makalapit na si Perry sa maliit na apoy, muling nagangat ng tingin si Zach habang inaayos ang pagkakalagay ng mga dahon na nagsilbing plato nila. "What is your name again?" tanong ni Zach habang mataman siyang tinitingnan ng mga singkit nitong mata. "Perry de Guzman, but you can call me Perry lang," sagot niya sabay upo sa tapat ng piloto. Kahit nanginginig pang tuhod, pilit niyang pinapanatili ang poise. Again, I'm Captain Zachary Tan. You can call me Zach. Luto na to. You can eat now. Alam kong gutom ka na pero dahan-dahan lang kasi mainit," wika ni Zach sabay abot ng isang pirasong isda. Kinuha ito ni Perry. Kahit gutom na ito, hindi pa rin nawawala ang pagiging mapili niya sa pagkain. Bilang isang chef, otomatiko niyang hinahanap ang balanse ng lasa. Pagkagat niya sa laman ng isda, agad siyang napangiwi. Fresh ang isda, oo, pero sobrang tabang. Kulang na kulang sa seasoning. "Ang tabang," sabi ni Perry. Napakunot ang noo ni Zach. "Of course, we are in an isolated island. What do you expect? Mag-iinarte ka pa ba?" "Isolated? Oh my!" Naalala niya ulit ang nangyari kagabi. Ang kaba ay mabilis na napalitan ng desperasyon. "We need to do something, Captain. Dapat makita tayo rito. Saan ba tong parte ng Pacific Ocean? Di ba Captain ka? You should know this. O baka hindi ka lang marunong, that is why nag-crash ang plane." Ang gwapong mukha ni Zach ay biglang nagdilim. Nagalit ito ng husto sa huling sinabi ni Perry. "What da? Anong sabi mo?" Napatayo si Zach. Dahil sa tangkad niya at matikas niyang pangangatawan, tila lalong naging maliit si Perry sa paningin niya. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit habang nakatitig ng matalim sa binata. Sa isang mabilis na galaw, kinuwelyohan ni Zach si Perry at halos maangat ang binata mula sa kanyang kinauupuan. Dahil sa laki at lakas ng piloto, walang nagawa si Perry kundi mapakapit sa mga braso ni Zach habang pilit na humihinga. "For your information, it was a fortuitous event. How dare you say that?" Galit na sigaw ni Zach. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Sino ba ang gustong madisgrasya ang eroplano? "I was trained in the Air Force and don't you dare insult me. Sana pala pinabayaan na lang kita." Ito ang unang beses na naglabas ng ganito katinding galit si Zach, pero sa gitna ng kanyang pagsigaw, bigla siyang natigilan. Napatingin siya ng direkta sa mga mata ni Perry. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito at ang pamumuo ng luha sa mga mata ng binata. Sa kabila ng dumi at gasgas ng muka, hindi makakaila ang taglay na charm ni Perry. Ang kanyang malambot na features at ang tila inosenteng mukha na ngayon ay bakas ang matinding sindak. Biglang may kumurot sa dibdib ni Zach.
Hindi niya maintindihan kung bakit pero tila nanlambot ang kanyang kamao nang makita ang takot na dulot niya sa binata. Naapektuhan siya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niyang binitawan ang kwelyo ni Perry at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Inabutan niya ito ng masamang tingin pero wala na ang kaninang puot. "Eat it," maikling utos ni Zack sabay turo sa isda. "And if you need to drink, may buko rito at bukas na yan." Hindi na niya hinintay na sumagot si Perry. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan ang nanginginig at natatakot na binata sa tabi ng apoy. Kailangan niyang lumayo dahil maging siya ay naguguluhan kung bakit biglang nagbago ang nararamdaman niya sa isang tingin lang ni Perry. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina, abala si Congressman Roberto de Guzman sa pagsusuri ng mga panukalang batas. Ang tanging naririnig ay ang pag-ikot ng kanyang ballpen at ang marahang paglipat ng mga pahina sa dokumento. Para sa kanya, ito ang prioridad, ang kapangyarihan at ang kanyang tungkulin. Biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok ang kanyang executive secretary na si Lydia. Bakas ang pamumutla at takot sa mukha nito. "Sir, kailangan niyo pong makita to, ngayon din po," panginginig na sabi ni Lydia sabay bukas ang lambuhalang telebisyon na sa dingding. Agad na tumambad ang mukha ng isang news reporter. May gumagapang na breaking news sa ilalim ng screen. Commercial flight PR-102 nawawala sa Pasipiko kagabi pa. Ayon sa huling ulat, ang huling komunikasyon mula sa cockpit ay nagpapahiwatig na isang matinding emergency bago tuluyang nawala ng signal ang aircraft. Kasulukuyang panghinahanap ang kinaroroonan ng eroplano, ulat ng reporter. Kasunod nito, lumabas sa screen ang listahan ng mga pasaherong lulan ng flight. Narito ang updated list ng mga nawawalang pasahero. Naniga si Roberto sa kanyang kinauupuan nang mabasa at marinig ang isang particular na pangalan. Isang nagngangalang Perry de Guzman. Kinukumpirma pa ng aming kupunan kung ito ang anak ng kilalang mambabatas na si Congressman Roberto de Guzman. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Roberto. Nanlamig ang kanyang buong katawan at unti-unting nanghina ang hawak niya sa ballpen hanggang sa malaglag ito sa sahig. Sa isang saglit, nagbalik sa kanyang isipan ang huli nilang pag-uusap ni Perry. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya tungkol sa pagkatao at kasarian ng kanyang anak. Ang huling alaala niya ay ang pagtalikod ni Perry na puno ng luha. Hindi niya namalaya na bumagsak na pala ang sarili niyang mga luha. Ang matikas at istriktong congressman ay biglang gumuho. "Sir? Sir Roberto?" tawag ni Lydia. Biglang napasigaw si Roberto, isang sigaw na puno ng pagsisisi at takot. "Lydia, tawagan mo ang bahay ngayon din!" Tumayo siya at pilit na itinukod ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang lamesa. "I-check mo kung nandoon si Perry sa kwarto niya at kung wala siya, tawagan mo ang airline. Siguraduhin mo kung siya yung tinutukoy sa balita. Gawin mo na, bilis!" Habang lumalabas si Lydia para gawin ang utos, napaupo si Roberto at napahaguluhol. Sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihan, wala siyang magawa kundi ang magdasal na sana ay nagkakamali lang ang balita. Habang palubog ng araw, panay ang lakad ni Perry na pabalik-balik sa buhanginan. Para siyang ewan na nakikipagtalo sa sarili niya. "Bakit mo kasi sinabi yun, Perry? Grr!" Nagalit tuloy si Hanky Chinito Pilot. Bulong niya habang sinusuntok ang hangin. "Pupuntahan ko ba o hindi? Baka suntukin na ako ng tuluyan pag lumapit ako. Pero maghahapon na, baka hindi ako isama sa dinner at mamatay ako sa gutom dito." Dahil sa takot na magutom, dahan-dahang naglakad si Perry patungo sa dalampasigan kung saan kanina pa nasa tubig si Zack para manghuli ng isda. Habang papalapit siya, hindi niya mapigilang mamangha sa likod ng piloto. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, ang maputing balat ni Zack ay tila kumikinang habang mabilis na gumagalaw ang mga muscle nito sa braso at balikat sa bawat pagsungkit sa tubig. Bakas na bakas ang disiplina ng isang Air Force pilot sa bawat galaw nito. Huminga ng malalim si Perry at tumigil sa gilid ng tubig. Captain?" tawag niya, pero hindi lumingon si Zack. "Captain Zack!" Nanatiling nakatalikod ang piloto, seryoso pa rin sa ginagawa. "Okay, Luke, sorry na, my bad," panimula ni Perry habang pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. "Alam mo, hindi naman talaga ako masamang tao. Maarte at gutom lang talaga ako kaya nagiging tactless ako. Parang sa commercial lang ba, you're not you when you're hungry. Ganun ako kanina." Tumigil si Zack sa paggalaw pero hindi pa rin lumilingon.
At yung tungkol sa pag-crush, sorry talaga, I'm sure marunong ka. I mean, Air Force ka, di ba? Sa ganda ng katawan mo, sa ganda ng credentials mo, imposibleng hindi ka magaling. Baka yung eroplano lang talaga ang may saltik. Quits na tayo, please. Biglang itinarak ni Zack ang hawak na tulis ng kahoy sa tubig at nakahuli na ng isda. Dahan-dahan itong lumingon kay Perry. Nakataas ang isa nitong kilay habang pinagmamasdan ang binata na parang isang kakaibang nilalang. May pa-commercial ka pa talagang nalalaman? Tanong ni Zack sa baritono nitong boses. Naramdaman ni Perry ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Narinig mo yon? Akala ko kasi malakas yung alon kaya hindi mo maririnig yung mga sinasabi ko. Napailing si Zack. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang dilim sa kanyang muka. Tila mas nakuha ni Perry ang atensyon niya dahil sa kawirduhan nito. You're weird. At hindi ko alam kung gutom lang yan o talagang ganyan ka mag-isip. Naglakad na si Zack pabalik sa pangpang, bit-bit ang huli niyang isda. Huminto siya sa tapat ni Perry, sapat na lapit para maamoy ni Perry ang amoy dagat na bango nito. Help me with the firewood, doon tayo magbabate. Habang naglalakad sila sa gilid ng kagubatan, nakasunod lang si Perry kay Zack. Maingat ang bawat hakbang niya, pilit na iniiwasan ng mga tuyong dahon at sanga na tila ba may dumi ang buong gubat. Captain Zack, huling apology na talaga, okay? I'm being serious, panimula ni Perry habang gumagamit ng dulo ng kanyang mga daliri sa pagpulot ng isang maliit na sanga. I'm just really used to a certain lifestyle, you know, but I'm trying my best to cooperate here. Consider this my survival era. Tumigil si Zack at lumingon. Bit-bit ang isang malaking tipak ng kahoy. Napakunot ang noo niya, halatang hindi pamilyar sa terminong ginamit ni Perry. Survival era. Ano namang klaseng pananalita yan? Tanong ni Zack. You talk too much, Perry. Just focus on the ground. It's a figure of speech. Hay nako. Anyway, the only woods I touch are expensive mahogany furniture, sagot ni Perry sabay irap. Pero hindi nakaligtas ang pagkunot ng noo niya nang may marinig siyang kaluskos sa malapit. Biglang may gumalaw na malaking bayawak sa ilalim ng mga dahon. Oh my God! What is that creature? Sa sobrang gulat napatalon si Perry. Bago pa niya mapigilan ang sarili, mabilis siyang nakakapit sa matikas na braso ni Zack. Napasubsob ang kanyang muka sa maputi at matigas na balikat ng piloto. Amoy dagat at pawis ito pero sa ilong ni Perry, amoy safety. Napatigil si Zack. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Perry na nakahawak sa kanyang biceps. Bahagyang nanigas ang piloto, tila hindi sanay sa ganong kalapit na presensya pero hindi niya itinulak ang binata. It's just a monitor lizard, Perry. It's harmless unless you provoke it, mahinang sabi ni Zack. Kahit seryoso, baka sa boses niya ang medyo naaliw siya sa reaksyon ni Perry. Mabilis na kumala si Perry nang ma-realize ang ginawa. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang gusot na damit para maibalik ang composure. That was unexpectedly large. I thought it was a crocodile. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero naging seryoso ang tono ni Perry. Zack, are we really the only ones? I mean, have you seen anyone else since this morning? Tumingin sa malawak na dagat si Zack bago sumagot. Baka, maikli niyang sagot. I checked the shore earlier, so far ikaw lang nakita ko. The current is unpredictable. Kung may iba pang nakaligtas, baka nasa ibang isla sila. Natahimik si Perry. Ang pagiging maarte niya ay panandali ang nawala. Pinalitan ng bigat sa dibdib. Nakita iyon ni Zack. Don't overthink, sabi ni Zack sabay abot sa kanya ng isang tuyong sanga na medyo malaki. Hold this. Don't worry, hindi yan marumi. We need this for the fire tonight. Fine, sabi ni Perry, tinanggap ang kahoy kahit napangiwi. But Zack, since you're a pilot and you have those, military skills, wala ka bang pocket knife o baka naman tinatago kang seasoning sa flight suit mo? I would kill for some salt right now. Napangisi si Zack. Isang tipid pero gwapong ngisi na nagpalitaw sa pagiging chinito niya. Seasoning? In a situation like this, Perry, you worry about salt? Of course, food is life. I'm a chef, in case you didn't notice the refined palate, depensa ni Perry. Kahit madilim ang sitwasyon, lihim na natuwa si Perry dahil sa wakas ay nakita niyang gumanang mood ng seryosong piloto. Maraming kahoy ang nakuha ni na Zack at Perry. Habang pabalik sa kampo, hindi pa rin tumitigil si Perry sa pagrereklamo dahil sa bigat ng dala niya at sa mga gasgas na nakukuha niya sa balat. Pero parang may suot na earplug si Zack, dire-diretso lang ito sa paglalakad at deadma lang sa bawat hirit ng binata.
Nang mailapag na nila ang mga panggatong sa pwesto ni Zack, hindi mapigilan ni Perry na magtanong habang pinapagpagan ang kanyang maduming damit. Zack, bakit ba kailangan ganito karami? It's not like we're hosting a bonfire party. My hands are literally crying right now, reklamo ni Perry. We need it for you to be saved, maikling sagot ni Zack habang sinasalansan ang mga kahoy. Mas malaking apoy, mas nakikita ng mga rescuer mula sa malayo. Napatigil si Perry at hinaasan siya ng kilay. Do you mean for us to be saved? Sandaling natigilan si Zack pero mabilis ding nakabawi. Yap, yun naman ang sinabi ko, tipid niyang sagot bagaman halatang umiwas ng tingin. Hay nako, ewan ko sa'yo Captain, masyado kang pa-mysterious, sabi ni Perry sabay iling. Anyway, ako na lang ang magluluto. I cannot take another bite of that bland fish. Maghahanap lang ako ng something na malalagyan ng tubig. Inabot naman ni Zack isang walang laman na baon ng buko na may malaking butas sa itaas. Here, gamitin mo yan. Kinuha ito ni Perry at naglakad patungo sa dagat. Nilagyan niya na ito ng tubig dagat at bumalik sa apoy. Habang seryosong nag-iihaw ito, pinapahid-pahid niya sa isda ang gamit na isang maliit na sanga. Tila ba gumagawa siya ng isang gourmet meal na sa gitna ng kawalan. Napailing-iling na lang si Zack habang pinapanood ang binata. Hindi niya malaman kung matatawa ba siya o hahanga sa dedikasyon ni Perry na magkaroon ng lasang hapunan. You really doing that? Tanong ni Zack habang nakatitig sa bawat kumpas ng kamay ni Perry. Technique ito, Captain. Natural sea salt seasoning, sagot ni Perry na may kasamang pagmamalaki. Just wait and see. Baka pagkatapos nito, hingin mo pa ang recipe ko. Napakunot ang noo ni Zack pero may maliit na ngiting sumungaw sa kanyang labi na pilit niyang itinago. Maingat na inihain ni Perry ang isda sa ibabaw ng malinis na dahon ng saging. Amoy na amoy ang alat at usok nito at kumikinang pa ang balat ng isda dahil sa ginawa niyang pag-glaze gamit ang tubig dagat. It is served. Dinner is ready, Captain. Maayos na sabi ni Perry habang inaayos ang kanyang pagkakaupo sa buhanginan. I'm telling you, this smells 100 times better than lunch. Tiningnan lang ni Zack ang pagkain. Pero nanatili siyang nakatayo at abala sa pagsalansa ng mga kahoy. Kain na, hindi pa ako nagugutom. Napatigil si Perry. Bitbit ang isang pirasong laman ng isda sa kanyang kamay. Napatingin siya kay Zack mula ulo hanggang paa. Hindi nagugutom. Seriously, you've been working all day. Nag-explore ka, nanghuli ng isda, nagbuhat ng maraming kahoy, tapos sasabihin mo you're not hungry? That's biologically impossible. I said I'm fine. Kumain ka na lang dyan, matipid na sagot ni Zack nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay seryoso na tila sanay nasa disiplina ng pagtitiis. Nagtaka si Perry pero dahil sa sobrang gutom, hindi na niya pinilit ang piloto. Fine, more for me then. Basta wag kang hihingi kapag naubos ko to ha. Kumuha ng isang kagat si Perry at halos mapapikit siya sa tuwa. Oh my God, finally! May lasa na siya. See Zack? I told you technique is everything. This actually tastes like real food now. Habang masayang kumakain si Perry at panay ang papuri sa sarili niyang luto, napapailing-iling na lang si Zack. Pinagpatuloy niya ang pagdadagdag ng mga tuyong sanga sa apoy. Paisa-isa niyang inihagis ang mga malalaking kahoy na kinuha nila kanina hanggang sa unti-unti nang lumalakas at tumataas ang alab nito. Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa matigas na anyo ni Zack na nagbibigay ng matapang na anino sa kanyang mga balikat. Habang si Perry ay busy sa pagkain, si Zack naman ay nakatitig lang sa madilim na abot tanaw ng dagat, sinisiguradong sapat ang laki ng apoy para mapansin ng sino mang dadaan sa himpapawid o sa dagat. Natapos na si Perry sa kanyang hapunan. Kahit ang kulit-kulit niya sa pag-alok, talagang nanindigan si Zack na hindi ito kakain. Inubos na lang ni Perry ang lahat dahil sayang naman ang pinaghirapan niyang sea salt technique. Isang oras ang lumipas, ang kaninang naglalagablab na apoy ay unti-unti nang humuhupa. Paisa-isa na lang ang paglalagay ni Zack ng kahoy dahil kailangan nilang tipirin ang natitirang panggatong para umabot hanggang madaling araw. Kasabay ng paghina ng apoy ay ang paglukob ng matinding ginaw mula sa dagat. Nagsisimula ng manginig si Perry. Napayakap na siya sa sarili, pilit na pinagsisiksik ang kanyang katawan para kumuha ng init pero sadyang manipis ang suot niyang polo para sa hangin ng isla. Napatitig si Zack kay Perry. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng binata
at ang pamumutla nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kahit siya ay nararamdaman ang lamig ng kanyang hubad na katawan, pero bilang isang Air Force pilot, mas mataas ang tolerance niya sa ganitong hirap. Pero si Perry halatang hirap na ito. Walang salitang lumapit si Zack at naupo sa tabi ni Perry. Nilalamig ka na. Hindi ito tanong kundi pagpuna sa kalagayan ng binata. It's freezing, Zack, panginginig na sagot ni Perry. Sa gulat ni Perry, naramdaman niya ang isang mainit at malapat na braso na lumingki sa kanyang balikat. Hinila siya ni Zack palapit dito. Dito ka, mas kailangan mo ng init, baritono at seryosong sabi ni Zack. Dahil sa wala ng ibang maisusuot si Zack, ang tanging paraan para mainitan si Perry ay ang skin-to-skin contact. Isiniksik ni Zack ang katawan ni Perry sa kanyang tagiliran. Ramdam na ramdam ni Perry ang init na nanggaling sa matigas na muscle ni Zack. Ang balat ng piloto ay parang heater sa gitna na nagyayelong gabi. Zack, baka lamigin ka rin, mahinang sabi ni Perry bagaman hindi siya lumalayo. Sa totoo lang, gusto niyang mas lalo pang idikit ang sarili sa mainit na katawan ng piloto. I'm sorry, sanay ako sa ganito, sagot ni Zack habang isa nitong kamay ay marang hinahaplos ang braso ni Perry para pakalamahin ang panginginig nito. Just close your eyes and try to get some rest. Napahilig ang ulo ni Perry sa balikat ni Zack. Amoy usok at dagat ang piloto pero may kakaiba itong bango na nagpapakalma sa kanyang sistema. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Perry ang bawat paghinga ni Zack na wala ang kanyang kaartihan. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang proteksyon at init na ibinibigay ng lalaking kinakatakutan niya kanina pero ngayon ay isa ng sandigan niya. Nagising si Perry dahil sa init ng araw na tumama sa kanyang muka at sa huni ng mga ibon sa paligid, ngunit bago pa man niya maidilat ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang kakaibang bigat at init na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon niya napagtanto na nakasubsob pala siya sa dibdib ni Zack. Ang malalapad na matitigas na braso nito ay mahigpit pa rin nakapulupot sa kanya, tila isang protektadong kuta. Pag-angat ng kanyang tingin, sinalubong siya ng mga matang kanina palang nakatitig sa kanya. Gising na si Zack at ang seryosong mukha nito ay may bahid na kung anong hindi maipaliwanag na emosyon habang pinagmamasdan ng binata sa kanyang bisig. Biglang nag-init ang pisngi ni Perry. Mabilis siyang kumalas at lumayo ng kaunti, pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na polo habang hindi nakatingin ng diretsyo. Sorry, I didn't mean to, cling like a koala. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo, mabilis na naabot ni Zack ang kanyang braso at marang hinila siya pabalik. Sa isang higlap, muling naramdaman ni Perry ang init ng balat ni Zack nang yakapin siya nito mula sa likuran. Iginigiit ang katawan nito sa kanya. Zack, gulat na tanong ni Perry, naramdaman ang bawat muscle sa dibdib ng piloto. Akala ko pa gising na tayo. Isinandal ni Zack ang kanyang baba sa balikat ni Perry. Ang init ng hinika nito ay tumatama sa liig ng binata na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Perry. Malamig pa, baritono at paos na bulong ni Zack. Malamig, but the sun is out, Zack. Literal na tirik na ang araw, depensa ni Perry bagaman hindi siya pumapalag. Sa totoo lang, parang ayaw na rin niyang kumalas. I said, it's still cold. Pag-uulit ni Zack, tila naghahanap lang ng dahilan para hindi pa bumitaw. Just a few more minutes. Sandali na lang to. Napangiti ng lihim si Perry. Ang matikas at istriktong piloto na kinakatakutan niya kahapon ay tila ayaw pa siyang pakawalan ngayon. Isinandal na lang ni Perry ang kanyang likod sa dibdib ni Zack at hinayaan ang sariling malunod sa init ng yakap nito. Fine, since you're the captain, I guess I have to follow orders, bulong ni Perry. Good, maikling sagot ni Zack sabay higpit ng yakap. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan nilang nasa isang liblib na isla sila at walang kasiguraduhan ang bukas. Ganun pa rin ang naging routine ni Zack sa mga sumunod na araw. Seryoso ito sa pag-iikot, pagbabantay sa paligid at pag-aayos ng kanilang kampo. Si Perry naman gaya ng inaasahan ay parang buntot na sunod ng sunod. Hindi ito napapagod sa kakasalita mula sa pagrereklamo sa init ng araw hanggang sa pagpaplano ng lahat ng pagkain na mimiss niya sa Maynila. Pero may bago. Sa bawat hirit ni Perry, hindi na lang simpleng tango o iling ang sagot ni Zack. Ngayon, sa tuwing magbibitaw si Perry ng isang maarting hirit, napapalingon si Zack at isang tipid pero totoong ngiti ang sumisilay sa mga labi nito. Sa tuwing nahuhuli ni Perry ang pagngiti ni Zack,
Tila ba nagkakaroon ng short circuit ang utak niya. Natatameme siya, nawawala ang sasabihin at ramdam na ramdam niya ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang daldal na kanina lang ay walang preno, biglang napapalitan ng awkward na katahimikan. Nang dapit hapon na at nakahuli na ulit ng isda si Zack para sa kanilang hapunan, nagsimula na silang maglakad pabalik sa kampo. Naglalakad si Perry sa likuran ni Zack, pasimpleng tinitingnan ang matikas na likod ng piloto nang biglang huminto ang lalaki. "Perry," tawag ni Zack nang hindi lumingon. "Yes, Captain." Bumaling si Zack sa kanya, hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahang inabot ni Zack ang kamay ni Perry. Sa gitna ng init ng hapon na tunog ng mga alon, marahang hinawakan ni Zack ang kamay ng binata at pinagsaklop ang kanilang mga daliri. Naniga si Perry sa kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay ngayon ay nakahawak na sa magaspang pero mainit na palad ni Zack. Nararamdaman niya ang bawat kalyo ng piloto, ang higpit ng hawak nito na tila ba ayaw na siyang hayaang mawala o madapa. "Zack," bulong ni Perry na halos hindi makahinga sa bilis ng tibok ng puso. "Mabato rito," maikling paliwanag ni Zack pero hindi nakaligtas kay Perry ang bahagyang pamumula rin ng kanyang tenga. "Baka matisod ka na naman." Hindi na nakasagot si Perry. Nanatili lang siyang nakatitig sa kanilang mga kamay na magkahawak habang naglalakad sila sa dalampasigan patungo sa kanilang kampo. Gabi na naman at habang lumilipas ang mga oras, lalong lumalalim ang misteryong bumabalot kay Zack. Napansin ni Perry na simula nang mapadpad sila sa islang ito, hindi pa niya nakikitang kumain ng piloto kahit isang kagat. Pero ang mas nakapagtataka at unti-unting nagbibigay ng kaba kay Perry ay ang katotohanan kahit isang patak ng tubig ay hindi rin niya makitang umiinom si Zack. Lagi itong tumatanggi tuwing inaalok niya. Takang-taka na si Perry kung paano nanatiling malakas ang katawan ni Zack gayong wala itong anumang kinakain o iniinom. Pero sa tuwing magtatanong siya, palaging iniiba ni Zack ang usapan. Habang nakatitig sa apoy, binasag ni Zack ang katahimikan. "Perry, ano ang buhay mo bago ang lahat ng mga ito? I mean your life back in Manila." Napatigil si Perry sa pagsubo. Sandali siyang natigilan, tila bumalik sa kabilang mundo na parang ang tagal na niyang hindi nakikita. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. "My life? It was complicated. Akala ng lahat perfect kasi anak ng isang congressman." Mapait ng ngiti ang sumilay sa kanya. "I was supposed to open my dream restaurant in the next months to come. Pero bago ako sumakay sa flight na to, nalaman ni Dad ang totoo." Dahan-dahang binitawan ni Perry ang pagkain at tumingin sa malayo. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "May nakakuha ng picture sa akin sa isang bar. Nakikipaghalikan sa isang lalaki. Muntik nang kumalat sa social media. Buti na lang maaga pa mga tauhan ni Dad at napatigil nila agad bago maging headline." Huminto siya para punasan ang unang luhang pumatak. Doon niya nalaman, "Zack, I'm different. I don't fall for girls. Hindi ko kayang maging ideal son na pangarap niya para sa political career niya." Humagulhol na si Perry. Ang bigat ng loob na matagal niyang kinikimkim ay biglang bumuhos. He looked at me with so much hate. Sinabihan niya akong disgusting. Nasisirain ko lang daw ang pangalan niya. Kaya ako umalis. Kaya ako sumakay sa plane na yon para takasan ang tingin niya. Natahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog lang ng mga alon at pagikbi ni Perry ang naririnig. Napatitig lang si Zack sa kanya. Walang panghuhusga sa mga mata ng piloto kundi isang malalim na pangunawa. Dahan-dahang tumayo si Zack at lumapit sa kinaroroonan ni Perry. Naupo siya sa tabi nito at walang pag-alinlangan binalot niya si Perry ng isang mahigpit at mainit na yakap. Isinubsob ni Perry ang kanyang mukha sa balikat ni Zack. Hinahayaang mabasa ng kanyang mga luha ang balat ng piloto. Hinayaan lang siya ni Zack na umiyak ng umiyak habang ang mga kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang likod upang magbigay ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng kanilang pagkakadagat. Dahan-dahang kumala si Perry sa yakap ni Zack. Gamit ang likod ng kanyang mga kamay, mabilis niyang pinunasan ng mga luwang hindi pa rin tumitigil sa paghagos. "Sorry, I'm sorry if I'm being too dramatic," paos na bulong ni Perry. "Hindi ko lang talaga inasahan na dito ko pa mailalabas lahat ng ito." Hindi sumagot si Zack. Sa halip, ngumiti lang ito ng matipid, isang ngiting puno ng pangunawa. Inabot niya ang kamay ni Perry at muling pinagsaklop ang kanilang mga daliri. Hinayaan lang ni Perry ang hawak na iyon. Tila ba ito ang nagsilbing angkla niya sa mga oras na ito. "I find social media interesting," sabi ni Zack. "Ano ka ba? 2026 na.
Anong interesting? Of course, uso ang social media. Napaawang ang bibig ni Zack na tila di makasagot sa huling sinabi ni Perry, kaya nagsalita na lang ulit si Perry. How about you, Zack? Tanong ni Perry habang nakatitig sa kanilang mga kamay. Anong buhay mo bago ang aksidenteng ito? Huminga ng malalim si Zack, ang kanyang tingin ay nakatuon sa nagbabagang apoy. I had a girlfriend, panimula ni Zack. Ang boses ay nanatiling kalmado pero may bakas na pait. She cheated on me because she said I was too busy. After my training in the Air Force, I flew fighter jets for a year and then I chose to fly commercial planes. It was my passion, pero gusto niya akong patigilin sa paglipad. Sabi niya, I could still work in our family corporation. I didn't quit. Napanganga si Perry. Hindi niya akalain isang tulad ni Zack ay mas pinili ang paglipad kaysa komportabling buhay sa kanilang korporasyon. Nagpatuloy si Zack. Then, I discovered she had one night stand with another man. So I called off our relationship. Hindi ko pinatawad. Napatingin si Perry sa profile ni Zack, ramdam ang tigas ng paninindigan nito. Then a day before the flight, she told me she is pregnant, dugtong ni Zack habang nakatitig sa apoy. I told her that the baby is not mine. Sa lalaki niya yon for sure. What if it's yours? Tanong ni Perry. Napangiti ng mapait si Zack. I don't know. Maybe he is. He is? Do you know the gender already? Tanong ulit ni Perry. I just assume, sagot ni Zack. Nakikita mo sa mga mata niya ang lungkot. Isang katahimikan ang namayani pagkatapos sa sagot na iyon ni Zack. Ang dalawang lalaki magkatabi sa tapat ng apoy ay parehong may bitbit na mabigat na karanasan mula sa kanilang naiwang buhay sa Manila. Sa gitna ng katahimikan, hindi mapigilan ni Perry na mag-isip tungkol sa kwento ni Zack. Tiningnan niya ng seryoso ang mukha ng piloto na tila malayo ang tingin. If makakabalik na tayo, babalikan mo ba sila? Tanong ni Perry. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Malay mo, anak mo pala yun. Imposible na eh. Mabilis at maikling sagot ni Zack. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses, tila basilyado na ang desisyong iyon sa kanyang isip. Bakit naman imposible? Giit ni Perry habang masinikpitan ng hawak sa kamay ni Zack. As long as buhay pa tayo dito, may pag-asa pa. Alam kong darating din ang mga rescuer. We just have to hold on. Sa halip na sumangayon, ngumiti lang ng mapait si Zack. Tiningnan niya si Perry ng matagal na tila ba kinakabisado nito ang bawat detalye ng mukha ng binata sa ilalim ng liwanag na buwan. Kung makakabalik ka, please don't forget me, mahinang sabi ni Zack. Ang tono ng kanyang boses ay may kakaibang lalim na hindi agad maunawaan ni Perry. Kumunot ang noo ni Perry at naramdaman niya ang biglang kaba sa kanyang dibdib. Ano ka ba? Makakabalik tayo. Ano ka? Hindi sumagot si Zack. Nanatili lang siyang nakatitig kay Perry. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin hindi mabigkas. Hinawakan ni Zack ang pisngi ni Perry gamit ang kanyang bakanting kamay, isang haplos na marahan at puno ng pag-iingat. Promise me, Perry. Pag-uulit ni Zack, hindi pinansin ang pagtataka ng binata. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mo akong kakalimutan. Zack, natatakot ako sa mga sinasabi mo, bulong ni Perry habang nagsisimula na namang manginig ang kanyang boses. Sabay tayong aalis dito, diba? Yumuko si Zack at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Perry. Ipinaramdam ang init na kanyang balat at ang seryosong pakiusap na nasa kanyang mga mata. Sa kabila ng lamig ng gabi, ang pagdikit ng kanilang mga balat ay tila nagbigay ng panandaliang kasiguraduhan sa gitna ng maraming katanungan. Tandang inangat ni Zack ang kanyang mukha mula sa pagkakasandal sa noo ni Perry. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ni Zack na dati puno ng otoridad ay napalitan ng isang uri ng pag-aalaga na kay Perry. Hindi na kailangan ng mga salita. Marahang inawakan ni Zack ang mukha ni Perry. Ang kanyang mga hinlalaki ay dahan-dahang gumuguhit sa mga pisngi ng binata na tila ito ay isang mahalagang bagay na ayaw niyang mabasag. Sa bawat haplos ni Zack, nararamdaman ni Perry ang isang uri ng pagtanggap na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang isinandal ni Perry ang kanyang ulo sa balikat ni Zack habang ang mga braso ng piloto ay bumalot sa kanya ng mahigpit, isang yakap na tila nagtatayo ng pader laban sa lahat ng sakit. Sa sandaling iyon, ang init ni Zack ang naging tanging proteksyon ni Perry laban sa lamig ng gabi. Ipinikit ni Perry ang kanyang mga mata, hinahayaang malunod ang sarili sa bawat marahang haplos ni Zack sa kanyang buhok. Wala ng congressman, wala ng mapanghusgang mga mata at wala ng ingay ng syudad.
Ang tanging mahalaga ay ang bawat segundong magkalapit sila, ang bawat hiningang pinagsaluhan nila sa gitna ng dilim. Zack, bulong ni Perry, isang pagtawag ng puno ng pagtitiwala at emosyon. Bilang sagot, mas lalong hinigpitan ni Zack ang pagkakayakap kay Perry. Itinago ng binata sa kanyang dibdib na tila ba doon lang ito ligtas. Sa gabing iyon, sa isang liblib na isla, ang kanilang mga puso ay nagtagpo sa isang tahimik na pangakong ramdam hanggang kaluluwa. Naglapat ang liwanag ng araw sa kanilang dalawa nang nanatiling magkayakap sa ibabaw ng buhanginan. Sa kabila ng lamig ng nagdaang gabi, ang init ng katawan ni Zack ang nagsilbing kumot ni Perry. "Masakit ba, Perry?" "I am sorry," mahinang bulong ni Zack. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuyod ng tingin ang mukha ng binata. "Okay lang, Zack," tugon ni Perry na may kasamang tipid ng ngiti. Ramdam niya ang katapatan sa boses ng piloto, isang bagay na hindi niya akalaing matatagpuan niya sa gitna ng trahedya. Lalong hinigpitan ni Zack ang pagkakayakap kay Perry, tila ba sinusubukang isiksik ang binata sa kanyang pagkatao. "Sana nakilala kita ng mas maaga, Perry." Kumunot ang noo ni Perry at bahagyang tumingala para salubungin ang mga mata ni Zack. "Ano ka ba? Pagdating natin sa Manila, we can be together naman, di ba? Unless hanggang dito lang to. Alam ko naman na straight ka at baka pag-uwi natin ay..." Hindi na natapos ni Perry ang kanyang sasabihin dahil mabilis siyang hinalikan ni Zack para patigilin. Isang halik na hindi humihingi ng permiso kundi isang halik na nagpapatunay ng nararamdaman. "You are something na hindi ko mapinpoint. Kakaiba ka," seryoso na sabi ni Zack matapos humiwalay ng bahagya. Ngunit sa halip na gumanang loob, mas lalong nakaramdam ng kaba si Perry. "Pero bakit parang malungkot ka? Andito naman ako. Magkasama pa rin tayo. Just promise me, when we get home, hanapin mo ko." Hindi sumagot si Zack. Sa halip, isang mapait na ngiti lamang ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila may dalang mabigat na katotohanan na hindi pa kayang aminin. Iniwas niya ang kanyang tingin at muli isinandal ang baba sa ulo ni Perry. Habang ang kanyang mga kamay ay nanatiling mahigpit ang hawak na tila ba bawat segundo ay mahalaga at binibilang na. Walang nagbago sa routine nila buong araw. Maghapon itong kumukuha ng maraming kahoy. Halos mapuno ang dalampasigan sa dami ng naipon ni Zack. Gustong tumulong ni Perry pero sa bawat tangka niya marahan siyang pinipigilan nito. "Magpahinga ka na lang, Perry. Ako narito." Matigas pero may halong lambing na utos ng piloto. Nang sumapit ang gabi, sinindihan ni Zack ang naglalakihang tumpok ng kahoy. Mas malaki at mas maliwanag ang apoy ngayon kaysa mga nagkaraang gabi. Tila ba gusto niyang abutin nito ang kaitaasan ng langit. Maya-maya sa gitna ng katahimikan ng dagat, isang malalim at gumagalaw na tunog ang bumasag sa gabi. Ugong ito ng isang malaking barko, isang naval ship na may kakayahang maglapag ng 2 choppers. "Zack! Zack! Naririnig mo ba yon?" sigaw ni Perry. Napatakbo siya malapit sa pangpang at kumakaway at nagsisigaw sa madilim na karagatan. "Dito! Nandito kami!" Sa likuran niya, hindi tumigil si Zack. Mas dinamihan pa nito ang gatong sa apoy. Sa bawat hagis niya ng kahoy, mas lalong lumalakas ang liwanag, sapat para magsilbing parola sa gitna ng kawalan. Sa bridge ng malaking barko, biglang nagkagulo ang mga crew nang makita isang maliwanag na tuldok sa radar. "Commander, look! May nagsisiga ng apoy sa coordinate 12.5, sigaw ng isang opisyal. Mabilis na kinuha ng radio operator ang mic. "Base, this is Rescue Unit 7. We have spotted a massive fire on a nearby island. Stand by. We may request choppers in case those are survivors. Repeat, we are seeing signs of life. Copy, Unit 7. Deploy the rescue boats immediately." Mula sa isla, nakita ni Zack at Perry ang unti-unting paglapit ng 2 maliliit na boat mula sa malaking barko. Malayo-layo pa ang mga ito pero ang mga searchlight na tumatama sa tubig ay sapat na napatunay na papunta ito sa kanila. "Zack, darating na sila. Makakauwi na tayo." Tuwang-tuwang lumingon si Perry kay Zack. Handa na sana itong yakapin sa sobrang galak. Ngunit natigilan si Perry. Si Zack ay nakatayo lang sa harap ng naglalagablab na apoy. Hindi ito nagsisigaw, hindi ito kumakaway. Sa halip, isang mapait na ngiti ang nagguhit sa kanyang mga labi habang diretsong nakatingin sa paparating na mga rescuers. At sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ni Perry ang unti-unting pag-aagos ng mga luha mula sa mata ni Zack. Mga luhang hindi para sa saya, kundi parang isang bagay na tila ba hindi kayang intindihin ni Perry sa sandaling iyon. Sa halip na magdiwang, tila mas lalong naging desperado ang kilos ni Zack. "Perry, please, bring me with you." Pagsusumamo ni Zack,
Ang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Ano ba ang pinagsasabi mo, Zack? Siyempre, magkasama tayong aalis dito, sagot ni Perry na nagsimula ng kabahan sa inasal ng piloto. Come with me, please, quick, hinila ni Zack si Perry patungo sa isang bahagi ng gubat na laging ipinagbabawal ni Zack na puntahan ni Perry simula pa nung unang araw sila sa isla. Anong ginagawa natin dito, Zack? Malapit na ang mga rescuers, kailangan nating bumalik sa pangpang, reklamo ni Perry pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Nang makarating sila sa isang madilim na sulok sa ilalim ng malaking puno, huminto si Zack. Bigla siyang pumunta sa likuran ni Perry at niyakap ito ng kahigpit. Ramdam ni Perry ang panginginig ng buong katawan ni Zack. Ang mga luha nito ay pumapatak sa kanyang balikat. Zack, natatakot na ako. Bakit tayo nandito? Pulong ni Perry. Please don't. I'm begging you. Please bring me with you. Pag-uulit ni Zack na tila may malalim na kahulugan ng bawat salitang binitawan. Dahan-dahang umatras si Zack sapat para pakawalan si Perry sa kanyang yakap, pero nanatili ang lungkot sa kanyang mga mata. Itinuro niya isang tumpok ng mga tuyong dahon at sanga na sadyang itinambak sa isang bahagi ng lupa. Uncover those leaves, Perry, utos ni Zack. Ang boses niya ay halos pabulong na lang pero puno ng otoridad at pait. Nag-alangan si Perry. Tumingin siya kay Zack pagkatapos sa tumpok ng mga dahon. Dahan-dahan siyang lumuhod at nagsimulang hawiin ang mga tuyong dahon habang ang kabog ng kanyang dibdib ay mas malakas pa sa tunog ng papalapit na rescue boats. Nanginginig ang mga kamay ni Perry habang hinahawi ang mga huling tumpok ng tuyong dahon. Sa bawat paggalaw niya, tila humihinto ang daloy ng oras hanggang sa tuluyan niyang nalantad ang nasa ilalim. Napasinghap si Perry, napaurong ng mabilis habang nakaupo sa lupa. Sa harap niya isang kalansay ng tao, ngunit hindi ito basta-bastang skeleton. Suot pa nito ang punit-punit na uniforme ng isang piloto. Sa kaniluang bahagi ng dibdib, malinaw pa ring mababasa ang nameplate na hindi nabura ng panahon. Zitan. Nanlamig ang buong katawan ni Perry, parang binuhusan siya ng yelo sa gitna ng init ng gabi. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at kapos. Hindi to totoo, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay hawak-hawak ng mainit na palad ni Zack. Pagkatapos daan-dahan sa gitna ng kanyang pagluha at panginginig, lumingon siya kay Zack na nakatayo pa rin sa likuran niya. Zack, ang tanging nasambit ni Perry, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkalito, takot at sakit. Bakit may ganito? Bakit pangalan mo ang nandito? Humahaguluhol na si Perry. Hindi na niya alam kung sino o ano ang nasa harap niya. Ang lalaking niyakap niya, ang lalaking hinalikan niya at ang lalaking nagligtas sa kanya. Paano ang labi nito ay nasa harap niya ngayon sa anyo ng isang kalansay? Napatitig siya sa mukha ni Zack. Naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng buhay habang sa malayo ay naririnig ang sigaw ng mga rescuers na lalong nagpatingkad sa kilabot ng sandaling iyon. Hindi makagalaw si Perry, ang kanyang tingin ay pabalik-balik sa kalansay na nasa lupa at sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang lalaking mukhang buhay, nararamdaman at mahal niya. Zack, explain this to me, please. Nagmamakahawa na si Perry habang humahagulhol. Dahan-dahang lumapit si Zack, pero sa pagkakataong ito, hindi niya hinuwakan si Perry. Isang dipa ang agwat nila. Ang kanyang anyo ay tila bahagyang unti-unting naglalaho sa ilalim ng buwan. Perry, I was the pilot of flight PR-102 bound for Honolulu noong taong 2000 pa. Panimula ni Zack, ang boses ay puno ng lumbay. Ipinasa lang ng company ang flight number na iyan sa eroplanong sinakyan ninyo, pero 26 years na ang nakakalipas nang bumagsak ako rito. Napanganga si Perry, pilit na inintindi ang imposibleng katotohanan. Pero paanong kasama kita? Napadpad ako rito ng buhay, Perry. Mag-isa. Lumaban ako ng ilang buwan pero nagkasakit ako. Noong naramdaman kong hindi na kaya ng katawan ko, pumunta ako rito sa sulok na ito. Inihiga ko ang sarili ko at tinabunan ng mga dahon para kahit papaano maging maayos ang himlayan ko. Pumanaw na ako, Perry. Matagal na. It was 26 years ago. Tumulo ang mga luha ni Zack. Ang mga luwang tila hindi na pumapatak sa kahit anong parte ng katawan nito. Nagising ako bigla noong gabing naanod ako sa dalampasigan
Akala ko gumaling na ako sa sakit pero na-realize ko patay na pala ako. I don't have the sense of time anymore. Ang huling iniwan kong alaala ay ang panahong bago ako pumikit. Nang makita kita sa danampasigan, akala ko hindi kita mahawakan ngunit laking gulat ko ay nagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko sa sarili ko na wala na akong buhay. Hindi ko alam bakit may nararamdaman akong init sa katawan na tila nabuhay ako ulit pero hindi ako makaramdam ng gutom at uhaw. I think God gave me a chance. He sent you here, not just for me to save you but for you to bring my remains too. Lumuhod si Zack sa harap ni Perry, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. At sa maikling panahon na nakasama kita, huminto si Zack, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito, iibig ako sa iyo Perry. Patay na ako, wala na akong buhay pero pinatibok mo ang puso ko kahit sa huling sandali lang. Binuhay mo ang kaluluwa ko ng higit pa sa inaasahan ko. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay na nawala sa akin. Kaya naghihinayang ako bakit hindi kita nakilala ng mas maaga. Kung alam mo lang gustong-gustong kong sumama bilang buhay sa iyo. Gusto kitang samahan sa laban mo sa buhay pero hindi ko magawa. Wala na ding humpay ang pagluha ni Perry. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi matumbasan. Inabot ni Perry ang kamay ni Zack pero sa pagkakataong ito, tumagos na lamang ang kanyang mga daliri. Wala na ang init. Please Perry, pagmamakawa ni Zack habang unti-unting lumalabo ang kanyang anyo dahil sa paparating na liwanag ng mga searchlights ng mga rescuers. Bring me home. Dalhin mo ang mga labi ko pauwi sa pamilya ko. Hayaw ko nang maiwan dito ng mag-isa. Mahal na mahal kita Perry. Humahagulhol ng malakas si Perry at niyakap ang kanyang sarili habang nakatingin sa kalansay ni Zack. Pangako Zack, pangako, hindi kita iiwan. Uuwi tayo. Magkasama tayong uuwi. Nabalot ng ingay at liwanag ng mga searchlight ang dating tahimik na isla. Pinaupo na si Perry sa loob ng rescue boat. Balot ng makakapal na kumot, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalampasigan. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang nameplate na may pangalang Z-TAN at ilang personal na gamit na nakuha mula sa mga labi sa ilalim ng mga dahon. Sir, okay na po, ligtas na po kayo. Sabi ng isang rescuer habang sinusuri ang kanyang vital signs. You are the sole survivor of the crash. Milagro na nabuhay kayo rito ng mag-isa. Umiling si Perry habang tumutulo ang mga luha. Hindi ako mag-isa. Kasama ko siya. Inilagaan niya ako. Nagkatinginan ng mga rescuers. Iniisip na baka dala lang ito ng trauma at shock. Ngunit hindi nila maipaliwanag kung bakit ang mga labi ng piloto na natagpuan nila ay tila sadyang inayos at binantayan sa loob ng mahabang panahon. Nag-iisang napakalaking balita ang pag-rescue kay Perry at ang pagdala ng mga labi ni Zack. Anak ng congressman, ligtas na, isang milagro sa dagat. Matapos ang ilang linggong paghahanap, natagpo ang buhay si Perry de Guzman at siya lang ang sole survivor. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay ang pagkakatagpo sa mga labi ni Zachary Tan sa parehong isla, ang nawawalang isa sa mga tagapagmana ng Tan Group of Companies na pilotong nawala pa noong taong 2000. Naging usap-usapan ang misteryong ito, paano isang pilotong 26 years nang nawawala ay natagpuan sa mismong lugar kung saan na-rescue si Perry. Pagkadating ay dinala agad si Perry sa ospital para masuri. Wala namang nakitang anumang sakit kay Perry. Pupunta na sana ang pamilya niya sa ospital pero sinabi ni Perry na siya na lang ang pupunta sa mansyon. Gusto muna niya mapag-isa. Nagtaka man ang lahat sa gusto nito dahil matagal siyang nag-iisa sa isla ay nirespeto naman ng lahat ito. Pagpasok pa lang ni Perry sa pinto ng kanilang mansyon, agad siyang sinalubong ng kanyang ate at mami. Humahagulhol ang kanyang mami habang niyayakap siya ng mahigpit. Tinitingnan ang bawat sugat at gasgas sa kanyang katawan. Pero ang mga mata ni Perry ay diretso lang sa isang bahagi ng mansyon. Doon nakatayo si Congressman Roberto. Ang dating matikas at tindig na politiko ay tila naglaho. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay namumugto. Nang magtama ang paningin nilang mag-ama, bumitaw si Perry sa yakap ng kanyang mami at dahan-dahang lumapit sa ama. Naghintay si Perry ng galit. Naghintay siya ng sermon tungkol sa kahihiyan o gulo ng media pero walang dumating. Sa isang iklap, bago pa makapagsalita si Perry,
Biglang lumuhod si Roberto sa harap ng kanyang anak. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ng congressman, isang tunog ng paglurusa na ngayon lang narinig ng buong pamilya. Pa, please wag po kayong lumuhod. Tayo na po kayo. Si Perry na lumuluha. Tumayo naman ang congressman. Perry anak, garalgal na poses ni Roberto, patawarin mo ako. Patawarin mo ang papa. Napaiyak lalo si Perry. Ang amang kinakatakutan niya, ang amang nagsabing he is disgusting, ay heto ngayon, durog na durog sa kanyang harapan. Gabi-gabi, simula nung mabalitaan kung nawawala ang eroplano ninyo, gabi-gabi kung hinihiling sa Diyos na sana ako na lang. Pag-amin ni Roberto sa gitna ng paghagulhol, naisip ko lahat ng sinabi ko sa'yo. Naisip ko paano kung namatay ka nang huling narinig mo sa akin na yung pagkamuhi ko. I was so wrong, Perry. I was so stupid to choose my pride over my son. Inangat ni Roberto ang kanyang mukha, punong-puno ng luha at pagsisisi. Hindi bali na mawala ang karir ko. Ang pangalan ko, huwag lang ikaw. I love you so much, son. I'm sorry. I'm so sorry. Sa likuran nila, ang kanyang ate at ang mami hindi na rin mapigilan ng pag-iyak. Sa sandaling iyon, ang mansyon na dati puno ng malamig na utos at pader ay naging isang tahanan ng pagpapatawad. Sa kabilang dako, matapos ang 26 na taon ng kawalan ng kasiguraduhan, sa wakas ay natulukan na ang paghihintay ng pamilyang Tan. Ang bawat gabi ng pag-aalala at ang bawat taon na pag-asang baka sakaling buhay pa si Zack ay napalitan ng tahimik at masakit na pagtanggap. Labis ang naging pasasalamat ng buong angkan dahil sa wakas meron na silang bangkay na paglalamayan, isang konkretong katibayan na ang kanilang si Zachary ay hindi lamang isang larawan ng lalaking nawawala. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng pamilya dahil sa tagal na inabot ng pagkakahanap ng mga labi na pagdesisyon ng ilibing agad si Zack sa pinaka-eksklusibong Filipino-Chinese cemetery sa bansa. Doon sa gitna ng matatayog na mausoleo at mahigpit na seguridad, ininao sa isang napaka-pribadong seremonya. Walang ibang taong naroon kundi ang mga kadugo lamang ni Zack. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng insenso at mga bulaklak, habang huling hantungan ng piloto ay hinanda ng may karangyaan at respeto na nararapat sa isang kabilang ng Tan Group of Companies. Sa huling pagkakataon, ang pangalang Zachary Tan ay inukit sa marmol, hindi na bilang isang nawawalang biktima, kundi bilang isang anak na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling himlayan. Habang ang mundo'y abala sa balita ng kanyang pagpabalik, si Perry ay nalunod sa isang klaseng lumbay na siya lang ang nakakaalam. Gabi-gabi sa loob ng kanyang madilim na silid, doon niya ibinuhos ang lahat ng luwang hindi niya maipakita sa iba. Mahirap magluksa para sa isang taong hindi alam ng mundo na nakasama niya. Paano niya ipaliwanag na ang lalaking inilibing ng pamilyang Tan, ang pilotong 26 years ng patay, ang mismong nag-alaga sa kanya sa isla? Walang maniniwala, ituturing lang siyang baliw o biktima ng trauma. Kahit sa kanyang therapist, na natiling tikom ang bibig ni Perry tungkol kay Zack, ikunento niya ang takot sa aksidente, ang kaba sa dagat, pero ang tungkol sa mga halik, sa mga yakap at sa pag-ibig na nararamdaman niya para sa isang multo, iyon na itinago niya sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Sa kaunting panahon na iyon, natutunan niyang mahalin si Zack ng buong buo, isang pag-iibig na masakit dahil wala siyang mahawakan at isang pagluluksa na nakakapagod dahil mag-isa na lang siya. Ilang buwan ang lumipas at napagtanto ni Perry na hindi siya pwedeng manatili sa dilim. Alam niyang hindi yun gusto ni Zack para sa kanya. Ginamit niya ang sakit bilang kasangkapan upang muling magsumikap at tuparin ang kanyang mga pangarap. Pinagpatuloy niya ang pagpaplano sa pagtaguyod ng kanyang sariling restaurant. Lumipas ang 1 taon. Dahil sa kanyang dedikasyon, naging matagumpay ang pagbukas ng kanyang negosyo. Tinawag niya itong The Pilot's Table, isang pangalang simple para sa iba pero may napakalalim na kahulugan para sa kanya. Ang loob ng restaurant ay puno ng mga detalyeng nagpapaalala sa himpapawid at sa isang tago pero espesyal na sulok may nakasabit na maliit na painting ng isang payapang isla sa ilalim ng buwan. Naging dayuhin ang kanyang restaurant ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Ngunit ang tunay na dinadayo rito ay ang kanyang bestseller, isang espesyal na putahe ng isda na niluto sa paraang natutunan at naperpekto ni Perry noong nasa isla pa siya. Bawat tikim ng mga customer sa isdang iyon ay tila pagtikim din ng kwentong tanging si Perry lang ang nakakaalam.
Naging matagumpay ang negosyo ni Perry, hindi dahil sa impluensya ng kanyang pamilya, kundi dahil sa pagmamahal na inilalagay niya sa bawat putahe, isang pag-ibig na nagmula sa islang naging saksi sa kanyang lihim. Dumating ang araw na handa na siya. Gamit ang kanyang sasakyan, tinahak niya ang daan patungo sa marangyang Filipino-Chinese cemetery. Huminto siya sa harap ng isang eleganteng mausoleo. Gaya ng inaasahan, nakalak ang glass door nito, kaya nanatili lang siya sa labas. Mula sa likod ng salamin, kitang-kita niya ang loob, malinis, tahimik at puno ng sariwang bulaklak. Doon sa gitna ng marmol na dingding, nakaukit ang pangalang Zachary Tan. Nakatitig si Perry sa larawan ni Zach, nakatabi ng puntod nito. Iyon ang mukhang hindi niya akalaing iibigin niya ng higit pa sa kanyang buhay. Mahal pa rin kita sobra, bulong ni Perry. Kasabay ng pagbigkas niya ng mga salitang iyon ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hinawakan niya ang malamig na salamin ng pinto. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na boses ang biglang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. "What are you doing here?" Napatigil ang paghinga ni Perry. Ang boses na iyon, ang baritono nito, ang paraan ng pagbigkas ay hindi niya malilimutan. Mabilis siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa bagyang napaatras sa tindi ng gulat at takot. "Zach!" Ang tanging lumabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking kamukhang kamukha ni Zach. Kasing tangkad at kasing laki ng katawan. Buhay na buhay ito, may hawak na bulaklak at nakatingin sa kanya na may halong pagtataka.